Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa unang Domingo sa Adbyento, Disyembre 3, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo ni San Lucas. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. O amahan, natuman kini kay mauman ang imong gusto og magbuot. Ang akong amahan, mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawa sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan, gawa sa anak. Ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila. Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta o mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita o buot mamati sa inyong dadungog, apan wala makabati. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, Kristo. Happy Pesta sa ato ang parokya nga nagsaulog sa ilang pesta karon diha sa St. Francis Xavier, parokya sa Lupisaina, Misamis Occidental, na gipanguluhan sa ilahang kura paroko ni si Father Roger Taguran. Happy Pesta kanyo diha mga parokyano o mga lumulupyo sa Lupisaina. Og mausab ako ang giimbitar ang tanan na pagasaulugon nato ang ato ang Archdiocesan Recollection na ihatag kanato sa usa ka batid o usa ka maalamon og inspiring kayong speaker o usa ka pare na si Father Jerry Orbos didto sa Orquita. So giimbitahan ako tanan na mangadto kita magsugod kini sa alauna hantod sa may alas 5 sa hapon na hinaot paunta na katong mga bakante ug katong mga ganahan makadungog sa maong spectacular kayong recollection. Gihangyo nako nga tagaan na to og panahon ang pagpamati og labi na sa as part of our preparation for the nativity of our Lord. Kay inani man gud kay importante ang Advent nga dili lang ta mangandam diha sa ato ang unsa to ang iandam diha sa talad kananan o unsa tong iandam unsa tong isuot kundi mangandam pud ta sa ato ang espirituhanong kinabuhi na diha ang pagpamalandong diha sa pagpalalom nato sa ato ang pag-ila sa Ginoo by listening to sa mga pamalandong pod sa ato ang mga kaparian labi na si Father Jerry Orbos nga may lalong pod siya nga kasinatian o inspiring kay nga speaker. O sa tanang pong mga nagsaulog silang birthday karon, happy birthday kaninyo sa ilang mga nagsaulog tanang kaparian sa ilang priestly ordination anniversary. Happy anniversary o congratulations kaninyo mga padre. O sa ato ang mga avid listener pod na naminaw karon diha sa Mercury Drug sa Katadman. Happy listening sa ato ang mga higala diya sa Manila, sa Tita Barira and family, sa Baduan Kahandig family, Ate Bless and family, Ma'am Sara and family, and Ma'am Laila Del Mondo and family, ug sa tanang mga amigo higala nato karon asaman mo naminaw, hopefully na naamoy makatunan pod o naapod may mapamalandungan na ato ang mabalon sa ato ang pagpadayon sa atong paglawig ni ining kalibutana. So mga igsoon ko ni Kristo, sama sa kong gingon kanina nga karon ang piyesta ni St. Francis Xavier. We know that St. Francis Xavier born on April 7, 1506 in the castle near sa northern Spain. So he died on December 3, 1552 on Sangshan, China.
one of the island dito sa China, na he was canonized on March 12, 1622, feast day on December 3. So he was one of the first 7 members of the Jesuit order, o mas ilado na to karon na mga Society of Jesus, and traveled extensively, particularly in India, Southeast Asia, Japan, to share his faith, and he is the patron saint of the Roman Catholic missions. Na sa dili mo, to be honest with you, my dear brothers and sisters, samtang nag-research ko, naminaw ko sa life story ni Saint Francis Xavier, mura bitong natandog kay ko nga, kana bitong bisan pa sa iyahang pagkadato, bisan pa sa iyahang pagka-prinsipe, bisan pa sa iyahang pagkaadunahan, kana bitong dili di ay nato perminti i-blame din, no, nga kung unsa ato ang mga naandan o nakita sa ato ang pamilya, mauna lang po dayon ang ato ang kinabuhi nga gusto dayon na sundon. Sa iyahang search for truth, sa iyahang pagpangita sa kamatuoran, sa iyahang paghigugma sa Ginoo, nakaplaga niya ang usa ka Bible verse na, "What a profit a man to gain the world, but he loses his soul." Ano bitawng unsaon daw nimo nga maangko nimo ang tanan aning kalibutan na, pero dili pud ka maluwas. Nindot mao na ang usa sa mga nakapa-inspire ni Saint Francis Xavier samtang nakipag-dialogo siya ni Saint Ignatius of Loyola. Kay kabulumanta na kani silang Saint Ignatius of Loyola, and one of the katong 7 na members sa mga order Society of Jesus or the Companion of Jesus, katong unang pangalan nila, na kanabitong sa ilahang pagkaanaa, sa ilahang pag-aadunahan, they prefer to offer their life for the Lord. They prefer to be more prayerful, to be a missionary, and to experience difficulties and hardships and what we call kanang sacrifices kay tungod sa ilahang pagmahal sa Ginoo. So, we know Saint Francis Xavier, a wealthy, usa ka naigitawag nato o kanang royal blood, pero wala niya gipili ang marangya nga kinabuhi. Mas gipili niya ang pagmahimong misyonaryo, gi-devote niya iyahang kaugalingon isip nga kanang sumusunod ni Kristo, na bisan pa man sa iyang pagkaanaa, gigamit niya iyang intelihente, gigamit niya iyang edukasyon for the greater glory of God. Mao gyud ang nindot yun kay ning kanabi taong panultihon sa mga Jesuit nga ad maiorem Dei gloriam, that do all things for the greater glory of God, nga kita gipahinumduman na bisan pa man di ay nga unsa ang naa nato karon, dili nato ni siya gamiton to take advantage others. Unsa man ni ato ang mga gihatag sa Dios nato karon, dili nato ni siya para ipasigarbo sa uban, kundi ato ni siyang gamiton to worship and glorify God. No more, no less. So nindot kayo mga igsuon ang kinabuhi ni Saint Francis Xavier. Isip usa ka misyonaryo, wala niya gipakita nga siya somebody. Kabalo siya nga paano makihalubilo. Tanawa ha, miadto siya sa mga dapit which is foreign. Ang language, ang culture, ang tradition. Pero nga naman nga naka-gain siya respect. Nga naman nga na-convert man niya ang mga tao. Not because gihadlok niya. Not because iyahain kanang gitagaan o kanang mga bitong mga privileges, di ba, usa sa mga conversion man karon kanang pakanon, kanang bagong pamaagi, kanang tagaag kwarta para moutambong lang gyud sa mga ceremony o sa mga tapok-tapok. Pero si Saint Francis Xavier, nakuha niya ang loob, nakuha niya ang kanang suporta sa iyang mga missionary area sa India, sa Malaysia, sa China. Sa China, wala man niya totally good na nakapenetrate siya dadto. Pero kato kung gihisgutan ng mga lugar, dili ito basta-basta na mga lugar. Kinabi dadto sa kuanang daan ha,
kanang atong gihisgutan karon nga India, kusog ba kadi ang Buddhism, o sa Malaysia kusog kadi ang Islam. So naay mga laing religion na ni exist atong lugar, pero tungod kay lagi yang gipaylaila sa Jesus, pinaagi siyang simple ug yano nga kinabuhi. He gained respect, he gained support from the people because siya kabalo makisama sa mga tao. Inana pod nindot kayo nga kanabitang pahinumdum kanatong tanan na kita wala man taming adto sa mga lagyong mga lugar para mohimo og misyon. Kita di ay in our own unlimited and humble capacity sa paghimo sa atong misyon, dili day kailangan di ay nga atong ipasigarbo ang ato ang mga titulo, ato ang mga doctorate, ug ato ang mga naeskwelahan. Kundili kaniding word nga pakisama and respeto sa ilahang kultura ug tradisyon. Kana bitawng ipabati nato nila the authenticity and the genuineness of our intention ngano na ata dadto. Kay dili man pud inana ka naive ang mga tao pud mga igsuon nga nakipag-uban ka nato, nakipag-istorya ka nato, nga dili nila mabantayan kung kita sincere or nagpakaroon inglon na lang sa maong lugar. Mao ni siguro ang dakong hagit sa ato ang mga bag-ong misyonaryo karon, na if you are going to send for a mission, we make it sure that kinurot na ato ang paghalad sa ato ang kagalingon, nga dili bitaw ta ingon na naatay mga too much self-preservation sa atong pag-adto sa misyon, kundi i-top priority nato kung unsa ang mga kailangan sa maong lugar. Kundi we are more sensitive, we are keen, and we are critical enough nga ato ang aninawon kung unsa ang pinatong ikatabang sa mga tao. Kay kung gana magud mabati na sa mga tao na andam ta nga muhawas kanila sa ilahang kalisod, andam ta nga mutabang kanila sa ilahang dili maayong kahimtang, in our limited and humble capacity, mabati na nila ang ato ang authenticity and genuineness of our intention sa ato ang pagmisyon. Sa ako ang pagkasinatian, katong na ako dadto sa Tawi-Tawi, dadto na ko naingon nga dili day kailangan di ay nga imuhang i-convert ang mga Muslim na itong mga ikigsuunan into Catholic. Enough na day kayo nga ato ang ipakita kanila nga we leave them side by side nga unsa ang kinabuhi ni Kristo through showing them nga inani ang pagkakatoliko. Kana bitawng girespeto nila ang mga Katoliko not because na kahadlukan, girespeto nila or nakagain ta og kanang pagtahod og paghatag og kanang friendship nila og nindot nga rapport, not because dako sila utang kabubot-on nato, because kabalo sila nga bisan daay og nagkadaiya o lahi man ta og tinuuan o kanang kultura o tradisyon, nakita nila nga dili ta kana bitawng dangerous, harmless ta. Pwede ra sila mabuhi nga naa ta o pwede ra pud ta nga naa sila nga mabuhi. Ano bitaw? We are living in communal way, mutual ang ato ang relationship. So nindot kayo po ng mga realization, mga igsoon, na sa ato ang pag-mission di ay nga we can talk freely to the people, we can dine with them, we can sleep with them, and we can live with them as a community. Dili tungod kay kahadlok